Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalan Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus sa taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw rin silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ang sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang mapangkasama nila na nag-usap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At sila-isay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hati niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At ang salita ng Diyos na ating pagninilayan ay April 8, 2026, ang Wednesday Gospel. So narinig po natin ang mabuting balita na binasa kay San Lucas. So nandito po yung senaryo na naglalakad ang mga alagad at sila'y punong-puno ng kalungkutan dahil nga sa nangyari sa Panginoong Jesus na namatay. At sila'y parang nawalan ng pag-asa sapagkat inaasahan nila na ang Panginoong Jesus talaga maging tagapagligtas ng mga tao, no? Mula sa kanilang mga kasalanan. Pero, yun nga, sa kanilang paglalakad ay sinabayan sila, nagpakita ang Panginoong Jesus. Sinabayan sila sa paglalakad at nakipagkwentuhan pa ang ating Panginoon. Pero hindi nila nakilala. Hanggang sa niyaya nila ang Panginoong Jesus na makisabay sa kanilang pagkain, no? At doon nila naalala na ang Panginoong Jesus yon. Nung dumampot ang Panginoong Jesus ng tinapay at pagpira-pira sa Ginyon. Pero, nawala din ang Panginoong Jesus. Biglang nawala. At noon nila naalala yung mga sinabi ng Panginoong Jesus na siya'y muling mabubuhay after 3 days. Amen.
Alam niyo po, sa ating buhay, dumadating yung salitang kawalan ng pag-asa. Yung bang tipong mainit ka sa Panginoon, sisimba ka, naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kamukha nga, di ba, ni Pedro, no? Siya'y alagad na ng Panginoong Jesus. Pero kahit sinabi niya ng 3 beses na mahal kita, Panginoon, iniibig kita, Panginoon, dumating din yung takot sa kanya at dininay niya o ikinatuwa niya ang Panginoong Jesus. At ganun din na nangyari sa isang alagad ni Kristo, si Judas, na sa halagang 30 pintong salapi o pilak, sa pilak, ay ipinagkaluno niya ang Panginoong Jesus. Sa buhay natin, kapag nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa, minsan nakakalimutan natin kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Ibang tipong wala na talagang pag-asa ang buhay ko, patapon na ang buhay ko. Ikaw ba? Ano pa bang nangyayari sa buhay ko? Ibang dumadating yung time na kilala naman natin ang Panginoon, alam naman natin na may Diyos, pero dumadating sa buhay natin na minsan na nawawala yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero hindi ba dapat lagi natin naaalala ang kanyang mga salita? Di ba dapat natin naaalala kung paano niya ibinigay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Kapag nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa sa ating buhay, dapat lagi nating iniisip na hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may Kristo, may pag-asa. Kaya siguro may mga taong nade-depress, may anxiety, nalulungkot. Kasi nga, si Kristo sa buhay nila, o natin, minsan, di ba, ay na-overcome tayo ng kalikasan nating bilang isang taong likas na makasalanan. Pero tandaan natin, simula nang mabuhay muli ang Panginoong Jesus, ay punong-puno na tayo dapat ng pag-asa. Sapagkat Jesus Christ is a victorious God. Amen? May mga bagay na bibiguin tayo ng mundo. Pero kahit kailan, tayo bibiguin ng Panginoon. Lalo na kung tayo ay naglilingkod na sa Kanya, nakakilala na sa Kanya, sumusunod na sa Kanya, ay sa Kanyang kalooban. Para pag dumadating yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Naaalala natin siya. Para hindi tayo matulad sa kanyang mga tagasunod noon at mga ilang alagad na hindi ba iniwan siya sa panahon ng pagdurusa niya kasi natatakot sila na madamay, maparusahan din. Minsan ganun tayo, no? Kapag meron na tayong tinatawag na kapit sa patalim, kinakalimutan na natin ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pero hindi dapat ganun. Dapat lagi nating maalala na sa mga pagkakataon na nadadown yung ating faith, nagdududa tayo, may mga pagdududa tayo sa isip natin, alalahanin natin ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng comfort. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dapat habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, meron tayong isang malaking pag-asa at ano yun? Ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay nagsusumikap na magbalik loob sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos, kasi hindi tayo nawawala ng pag-asa. Mga kapatid, siguro ang pinakamagandang panalangin ay yung Lord, dagdagan mo po yung aking pananampalataya. Para pag may mga bagay tayong inaasahan na hindi nangyari sa ating buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kasi alam natin, naintindihan natin na may plano ang Diyos. Amen? Ibang tipong kahit hindi mo nakamtan o ipinapanalangin mo sa Diyos, okay lang. Kasi isipin mo, may plano ang Diyos para sa akin, para sa atin. Kapag tayo na sa Panginoon, dapat laging may pag-asa. Amen?
alalahanin natin ang Diablo, ang talon ng Diablo, ay laging nandiyan dyan para tanggalin, para nakawin yung pag-asa natin sa buhay. Yung nangyayari lang ngayon dito sa mundo, di po ba? Ang digmaan sa Iran, pwede magdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Paano kung magkaroon na ng digmaan? Magkakaroon na ng tagutom, magkakaroon na ng mga pag-aaway sa pagkain, magkakaroon ng mga pagtaas ng mga bilihin. Paano na, di ba? Marami ng takot na papasok. Pero hanggat ang Panginoon, natatandaan natin ang kanyang mga pangako, kahit nandyan yung mga pagsubok na yan, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Magunaw ang mundo, mamatay man tayo anytime, nandito sa ating puso, sa kaibuturan ng ating kaluluwa, na ang pag-asa ay nasa Diyos. Amen. Ang talon ng Diablo ay dumating para ano? To steal, to kill, and to destroy our faith and love sa Diyos. Kaya dapat maging halimbawa na sa atin yung ginawa ng ibang mga followers ni Jesus Christ, ng ibang alagad niya, na natakot nung dumating na yung pagsubok. Yung dumating na time na madadamay na sila. Kaya sana tayo hindi ganun, no? Kapag dumadating yung mga bagay na parang feeling natin mawawala na tayo ng trabaho, ng pera, ng kaibigan, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa sa Diyos. Umapit tayo sa Kanya. Kasi sa bawat pagsubok, sa dulo niyan, kung nandyan at nakafocus tayo sa Diyos, laging may pag-asa. Oo, may sakit ka ngayon, bedridden ka ngayon. May pag-asa, huwag mawawalan. Kasi may ino-offer ang Diyos na buhay na walang hanggan. Tayo naman lahat dito, hindi mo tayo magtatagal sa mundo eh. Mawawala tayo sa panahon hindi natin alam. Or, darating ang Panginoong Hesus sa oras na hindi natin inaasahan, parang magnanakaw. Kaya dapat ang pag-asa sa ating puso, laging nagliliwanag yan. Lagi tayo magtitiwala sa Panginoon. Ano man yung wala sa atin, hayaan mo muna yun. Ang importante, kung anong meron tayo ngayon, yun ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Sa bawat ginagawa natin sa buhay, lagi tayong umasa sa habag ng Diyos. Hindi umasa sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino, sapagkat lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Galing sa Diyos, pinagkakatiwala lang sa atin. Amen. Si Kristo ay nabatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yan ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya nawa, habang bibigyan pa tayo ni Lord ng panibagong araw, sa bawat pagising natin, lagi natin sasabihin kay Lord, marami pong salamat. Kahit nasa pagsubok tayo, kitang-kita natin ang pag-asa sa pamamagitan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat po, O Lord, sa pagpapaalala mo sa amin na patuloy kaming umasa sa iyo. Ano man ang mga bagay na nagdudulot sa amin para kami mawalan ng pag-asa. Lord, take over. Makita namin ang kapangyarihan na ibinigay mo, ang pagkabuhay mo muli ay ibibigay ng pag-asa sa aming Panginoon. Patuloy kayo mong mabuhay, hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na hindi nakikita. At ang pag-asa ay magmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay na iyong ibinigay upang kami may asahan na kami may makakamtan na buhay walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo sa aming kaharian mo, sunod ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapang sa araw, tawarin mo kami sa aming masaya, para ng pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahikin sa tukso, at mo po kami sa kamasama. Sa ngalan ng Ama, at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat muli. Kung ibibigay ni Lord, of course, bibigay na nga ni Lord ngayong araw na ito, ang April 9, 2026. Maya-maya lang po ay sama-sama nating pagnilayan ang mabuting balita para sa araw na ito, April 9, 2026. To God be the glory.